Hello guys, nandito na naman tayo at ito pag-usapan lang natin patungkol na naman dito sa isa sa mga suspek itong pamangkin nitong didilis na pulis. Okay guys, ito alam ko naman na ito ay iniimbestigahan na, ngunit maaaring ito'y makatulong bilang paalala sa ating mga kapulisan, sa mga investigators na tingnan nila. Mahaba itong conversations na to, marami ito, tuloy-tuloy. So pero ito ang nagbigay sa akin ng this caught my attention Okay, bakit ito nakuha ang ating attention at napansin natin? Sige ha, basahin natin ha. Okay, tatagalugin ko na lang dahil waray ito bagamat ang Bisaya ko ay Cebu, pero medyo may pagkakahawig So, waray ito, waray. Sabi dito bro, gun is here. Madayon kita, madayon is maghanda tayo. Sabi niya rito, maghanda tayo. Ikaw, sabi rito, ang pusil ay baril ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Ha. Ibig sabihin, yung pusil, yung baril daw niya ay binawi na kagabi pa. Revolver. Pero kung madayon ka, sige, we use one gun lang, sabi ron. Pero kung nakahanda ka, kung nakapaghanda ka na, gagamitin natin isang baril lang. So, plinano talaga ito. Pero ito guys, alam natin, maliwanag na ito ay plano. Maliwanag na ito ay ginusto nila, sapagkat sa conversations na ito, makikita ninyo na sinasabi nila na kesyo hindi raw sila makukulong. Pero lilinawin ko lang ha. Guys, makukulong po ang mga yan. Kaya lang, habang sila ay menor de edad, nasa sila, either nasa Boys Town or nasa DSWD na pangangalaga, then pagdating nila sa edad na 18, mangungulungan po yan. Ako po ay may mga malapit sa buhay na 16 anyos nung sila ay makulong, at nakarating ng Muntinlupa, kaya po ako ay nakakarating sa maximum sa Muntinlupa at na-transfer sila sa RDC dito sa Medium, na kung saan si Kambing Nana ay nakulong, at doon natin nalaman na ito ay gagawin sanang babae doon. Takot na takot, kaya nagpa-convert sa Islam. Okay? So lahat yan ay napupuntahan ko at madalas akong pumunta dyan dahil sa malapit sa aking buhay yung taong nakulong. Okay? Doon. So 16 anyos yun. Siya ay napunta sa DSWD at pagkatapos niyang dalawa sila. Pagkatapos, dalawa sila kabrad ko rin sa frat. Pagkatapos na umidad sila ng tama, ng 18, nalipat na sila ron, okay? 22 years sila sa loob ng bilanggo. Sa awa ng Diyos, ngayon ay malaya na sila at nagsimula na ng bagong buhay. Nakalaya lang sila 2 years ago, di ba? Parang ganun. So, eto guys, ang aking tutumbukin, Etong sabi rito, ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Yung baril daw niya ay binawi na kagabi pa. So ano ang ibig sabihin nito? Maliwanag na yung may-ari ng baril ay pinapayagan siya na ito ay hawakan. Diba? Pinapahawakan dito sa isang minor de edad yung baril na yon, at eto nga, nung gabing yon, sabi niya, binawi. So maliwanag sa mga kapulisan, sa investigador, kailangan talagang imbestigahan itong tiyahing ito na didilis sapagkat ayan na, maliwanag ginbawi, ibig sabihin, binawi, ibig sabihin, hawak niya. Alam nung tiya na hawak niya. So ngayon, bakit pinapabayaan na hawak niya? O pagpalagay mo, sabihin natin na hindi naman niya, for sure, ang ikakatwiran niya dyan, ninakaw, hindi pinahintulutan, bakit mo hindi tinatago ng maayos? Hindi mo nilalagay sa maayos na lagayan yung iyong baril na hindi dapat accessible ng sino mang mga bata, lalo na kung minor de edad. So bakit mo pinabayaan? So ikaw bilang isang pulis, responsibilidad mo na ingatan. Alam mo namang baril yan So maliwanag rito na may paglabag ka, meron kang negligence na tinatawag, o talaga naman, dalawa lang yan. Either talagang meron kang kaburaraan, di ba? At ikaw ay pabaya, or talagang pinapabayaan mo na hawakan nitong pamangkin mo at kinukonsinti mo. O di ba ga? Yan ang tanong natin.
So dito palagay ko ito ay talagang maiimbestigahan at itong didilis na babaeng ito, itong didilis na pulis na ito, dapat ito ay managot. No, hindi ito dapat dapat pabayaan. At dun sa mga didilis dyan, na tinitira si Senator Kiko, aba, sinasamantala ninyo. wag naman ninyo sobrahan ang kabubuhan ninyo. Hindi porke yung 15 years old na pwede lang makulong, hindi po ganun yun. Kapag mga heinous crime na kagaya nito, kulong din po yan, mga bobo. Pero kung yung mga jaywalking lang, yung mga bagabagan siya lang, natural, hindi yan makukulong. So may depende yan, depende sa kasalanan at hindi ibig sabihin kasi guys hindi kasi natin kino-consider na kulungan ang Boys Town. Ito ay rehabilitation center. Hindi natin kino-consider na kulungan din itong mga nasa DSWD, no? So ito ay tinuturing nating mga rehab, okay? Hindi po sa drugs Hindi lang po drugs ang nire-rehab Maging yung mga nagkakasala po, even ang jail naman yan, basically rehabilitation center yan 'Di ba? Para sa pagbabago. Pero itong mga Boys Town, ang pagkakaiba lang po nito hindi ito nakahalubilo dun talaga sa kulungan ng mga kriminal. Kumbaga, meron lang ritong special care na tinatawag, medyo iba yung pangangalaga rito, pero nakakulong pa rin sila ron, hindi makakalabas sa loob ng compound. Okay? So ito ay Boys Town hanggang sa ito ay dumating sa tamang edad bago ito ma-transfer na dito mismo sa mga jail facilities na ng BJMP. Okay? So hindi po katotoo na hindi sila mananagot ang mga batang ito, no? Mali ang inyong mga ipinapakalat ng mga hinayupak na mga didilis kayo. No, na mga galit kay Senator Kiko Pangilinan, sadyang bobo lang kayo. Wala kayong pinagkaiba sa amo ninyong si Inday Sayad na taong grasa. Ganyan kayo katanga. Okay? So, itong pulis na ito, itong tiyahin pulis na ito, dapat talagang ito'y managot, no? At may pananagutan ito. Dahil hindi basta-basta, bakit? Baril niya ang ginamit. Baril niya ang ginamit sa pagpatay, baril niya ang ginamit sa krimen. Okay? Hindi ko pa na-research kung anong tawag doon sa crime na 'yon, sa violation na kaharapin ng pulis na ito. So, hindi lang ito palagay ko administrative dahil baril niya ang ginamit at nakapatay, palagay ko may criminal liabilities rin itong pulis na ito talaga, no? So, tingnan lang natin sa investigasyon, pero sigurado naman ako na ito ay tinitingnan na nila at iniimbestigahan dahil maliwanag, ang sabi rito, binawi na sa kanya yung baril. Ito pong conversation na ito ay bago nila gawin ng krimen, hindi po ito after. Ito ay prior sa commitment ng crime, itong conversation na ito. So ibig sabihin, nung bawiin, ibig sabihin, ang batang ito ay nakakahawak na nung baril nung kanyang tiyahin. Ngayon guys, hindi natin alam kung anong baril dahil siyempre pulis ito, hindi lang naman maaaring hindi iisa ang baril niyan. Hindi iisa ang service firearm niya, no? Or baka yung meron siya sa gobyerno, meron pa siya nung personal, okay? Na merong license din naman. So hindi natin alam. Ang sigurado rito, ito ay baril ng kanyang tiyahin. So, malalaman natin yan sa investigasyon kung ito ba ay yung service firearm. Kung ito ay yung service firearm, palagay ko mas malala ang pananagutan nitong pulis na itong didilis na ito. Pero, syempre, pag didilis talaga, ganyan ang mga pag-iisip. Malamang-lamang, ang balita ko, ang magulang nito, pati yung tatay nitong isa, yung mga tatay nito, mga magulang ay talagang solid na didilis. Oh, 'di ba? Basta didilis, wala talagang silbing wala talagang mabuting idudulot sa Pilipinas, no? Puro perwisyo, no? Basta mga didilis, paano ba naman yung pinunong sinusundan nila, may sayad na, taong grasa pa. O, 'di ba ga? Tapos yung pinakapuon nila ayun, preso. What the heck? Anyway, yun lang muna. So, abangan natin ang mga susunod na mga mangyayari rito at kalalabasan ng investigasyon, okay? So, sa mga bobong didilis dyan, at may sayad, manatili ko yung mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Tatay nyo, preso. Si Inday Sayad nyo, taong grasa. Bye!